Isang masayang araw po. Ito yung ating mga bagong naiwalay, 34 heads po. So dito sila sa sulok na L-shape po ang ating pakainan. Yan, may tira pa po silang pagkain. At ito nga po yung bagong style ng ating pakainan na isang hollow blocks lang. Makapal na lang po yung footing. Tapos may dowel na lang po ang bawat hollow blocks para hindi labas na maitulak. Tapos yung gawing labas po ay nalagyan natin ng bato para po hindi masyadong magputik. Pero hindi pa po nag-uulan dito sa Pampanga, kaya hindi pa tayo sure kung talagang effective itong ating bagong sistema po, ganyan, na may bato yung labas. Pag nag-ulan po at nag-umpisa lumubog yung mga batong yan, magpapatong lang kami ng magpapatong para po yung area na tabi ng ating pakainan ay titigas na. So yan po ang ating mga bagong walay, 34 heads. Meron po tayong 20 plus, 25 dun sa kabilang kulungan na yon. At bakante po muna itong isa pa nating kulungan. Ito po ay nabakante, dito natin nailagay yung 6 na pinalangan nating dumalaga dahil po dinugsungan namin yung pakainan. Kaya po makikita nyo sa gitna ng pakainan may hollow blocks na nakaharang na ganyan. Dahil ito lang po ang dating area ng pakainan, 6 po sila, dahil malalaki na, medyo masikip ang hitsura. Kaya sabi ko, kung lalagyan namin ng mga 15 to 20 heads, magiging masyado pong masikip. Kaya nagdugsong na tayo ng kanyang pakainan. So, silipin po natin yung mga naunang naiwalay dito. Bali, 4 na pen na po ang may laman natin ng mga palakihin. 2 po dito sa unahan at 2 po na mas malalaki doon sa may likod. Kaya dito po sa harap, may 34 tayo doon, may 25 tayo dito sa isang kulungan na ito. Sa likod naman po ay meron tayong 39 at 19. So ito po ang ating third batch ng mga palakihin. Katabi lang po itong ating consolidated pen. So dito po galing ang karamihan ng mga biik natin doon sa mga bagong walay. Kasi po, meron na naman tayong mga malapit ng mga anak dito. At yung mga iba pong biik ay mas bata na agawan po ng pagkain. So yan po ngayon may tirang pagkain pa dahil yung mga bata na lang po ang naiiwan dito. Sa mga kambing at tupa naman po, ang bago naming gawain ngayon, pag may bagong anak po at 3 to 5 days old, tuturukan na po namin ivermectin at multivitamins. Ito po yung ating ginagamit, 3cc syringe. Ito po yung ivermectin at ito naman po yung ating multivitamins na injectable. So sa ivermectin po, sinusunod pa rin natin yung recommendation na 1 ml per 30 kilos. Yun pong multivitamins naman, tinuturukan ko ng 0.5 yung mga bagong kids. At yun naman pong ating inahin, depende sa laki, halos 1 cc per 10 ml po ang bigay ko. So yan po ang ating bagong procedure na ginagawa sa ating mga kambing. Ganon din po ang gawa namin sa tupa. Yan po yung ating mag-ina na turukan na. Yung vitamins po ay intramuscular at yung ivermectin ay subcutaneous po ang ating injection. So dito na po tayo sa ating mga alagang baboy uli. May 25 heads po tayo dito. Ito yung mga, ito ang ating second breeding pen.
Mas bata po ang mga inahin natin dito at meron tayong 5 na dumalaga na expected po nating aanak ngayong June. Si Puti po ang tiyan ay kasama dito. Si Puti po ay nakahiwalay. Nandito siya mag-isa dito sa kulungan na ito. May kasta na po uli si Puti. Ihiniwalay namin si Puti dahil po nakikipag-agawan sa pagkain ng inunan. At dahil po nangunguha siya ng inunan ng mga naanak, kuminsan ay nadadamay po yung biik. Nalabas po yung biik, inaakala niya inunan na, sinasagpang po. Kaya hiniwalay po namin si Puti. So lagi siyang pahiwalay niyan. Pag po ay nakawalay siya sa mga kanyang kasamahan. So puntahan po natin yung ating dalawang winning growing pen na may malalaki ng mga palakihin. Ito pong winning growing number 1 natin, ginamit ko po munang lagayan ng ating 6 pang bagong dumalaga. So malapit na po ang magamit ang mga ito. Isinama na namin yung bulugan, yung junior boar po natin na itim. Ang kasama dito, so 2 pong junior boar ang nakapasok sa mga kulungan ngayon. So yan po ang junior boar na ginagamit dito. Maigsi po ang katawan nito compared dun sa isa, pero malapad po ang kanyang katawan. Yung isa naman po ay medyo mas manipis ang katawan, manipis din po ang balahibo, pero mahaba po ang kanyang katawan. So depende po kung sino ang mag-produce ng mas magandang mga biik, ayun ang gagamitin nating pangatlong boar sa ating 3rd breeding pen na i-establish pa lang. So yun po, 6 ang ating mga dumalaga dito. Yun po yung kasamahan. At meron nga po tayong isang junior boar. So ganyan na po ang gagawin namin sa mga junior boar natin na mga ide-develop pa. Nakatali na po. May butas ang tenga para pong si Mario noon. At itinatali natin. Para po hindi sila nangahabol ng mga bagong panganak na mga inahin. Yung mga inahin na lang po ang lalapit pag talagang gusto nang magpapulog. Kasi po namamatayan din kami ng mga biik na apakan po pag yung bulugan may false hit po after 3 to 5 days na nanganak yung mga inahin. Pinupuntahan po nila at pinipilit na kumasta. Magpapakasta naman po yung inahin pero hindi po nabubuo yun. Ang problema po sa kanilang pagigirian, may naapakan po sa ating mga biik. So nag-decide po ako na yung mga junior boar, binutasan na namin yung tenga at nilagyan po namin ng tali. So ito pong ating last pen, mga 17 heads na lang po ang natitira dito. Nung nakaraan po ay nakadalawang biyahe tayo kay ka-farmer. Una tayong naghatid ng 10, tapos nakiusap pa po siya ng dagdag na 8 ulo. Kaya ito na lang po ang natitira dito sa ating 4th winning growing. Ito po ang ating pinaka matanda at malaki sa mga palakihin. Dito naman po sa kabilang pen, meron tayong 40 na iwinalay dito. Nabawasan na po namin ng isa. Kaya 39 pa po ang mga ito. Kaya roughly po ay may 100 tayo na palakihin. 17 po dito. 39. 34 po dun sa harapan.
at 25. So hanggang July, August po ay may maihahatid pa tayo kay ka-farmer. Pero tulad po ng nabanggit ko noong nakaraan, yung ating May at April, tigisa lang po ang umanak na inahin. Kaya mahina po ang production natin ng April, May. Pero inaasahan ko po na itong June, July hanggang August po ay halos aanak. Itong ating mga dumalaga, 16 na po yung ating mga dumalaga, yung 12 po ay nandito na. Tapos meron pa po tayong 6 na dinedevelop doon at mamimili pa po tayo dito sa mga nakawalay nating mga palakihin. So yung mga palakihin po natin, yung mga lalaki muna ang i-deliver namin kay ka-farmer. Pipiliin po namin yung mga magagandang hitsura sa mga babae na kung pwede nating gamiting breeder. Kasi po marami na ang matanda dun sa ating mga nasa consolidated breeding pen. Kaya po ang balak ay pag nakaanak po ang mga ito dito, ay tatawid po ang mga karamihan sa mga ito papunta dun sa ating first breeding pen o yun pong consolidated pen. Tapos po yung 6 na nandun sa fourth winning growing ngayon ay mapapasama po sa mga ito naman at pipili pa tayo ng ibang pwedeng gawing mga inahin na dito na po natin ikikip sa ating third breeding pen. So 3 po ang i-develop natin na breeding pen na hopefully po ay magkakalaman ng mga 25 heads ng inahin bawat breeding pen. Yan po, kita nyo malaki na ang tiyan ng dumalagang yan. Ito pong si Batik, ang unang manganganak. Siya po ang pinaka unang nakastahan. At ang ginamit po naming junior boar sa kanya ay yung Batik rin na junior boar. Kaya inaasahan ko po na pag umanak yan ay halos Batik ang kanyang ilalabas. So ito pong mga ito ay expected nating aanak ng June at July. Tapos dun nga po sa second breeding pen, una ko nang naipakita, malayo nga lang po yung mga baboy, ay may aanak po doon ng mga itong June na siya pong halos kasabayan nitong si Batik. 6 din po yung ating, ay 5 lang po pala, yung ating dumalaga dun sa second breeding pen. So yan po ang update dito sa 4A Animal Farm. Marami pong salamat sa parati ninyong pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.